Tuloy-tuloy pa rin po yung ating pag-aaral about the glory of God. So, ang ating topic ngayong umaga, ang title po natin ay Called for His Glory. Nasa Isaiah chapter 43 verse 7. Basahin po natin, everyone who is called by my name, who I created from my glory, whom I formed and made. Tayo po'y manalangin muli. Ama namin sa langit ngayong umagang ito, Panginoon Diyos, patuloy kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. At patuloy kami, Panginoon Diyos, na humihingi ng kaalaman, Panginoon, kaunawaan sa inyong salita. Patuloy kayong mangusap sa amin, Panginoon, at patuloy kami makasunod. At pa-appreciate namin lahat, Panginoon, ang inyong sasabihin. At pakikinig kami, Panginoon Diyos, at patuloy na susunod, Panginoon. Maraming salamat po. Sa ngalan namin, Panginoong Yesus, kami po'y dumadalangin. Amen, amen. Magandang umaga po. Ayan, medyo buhay-buhay na. Praise the Lord. Ang ating main idea po ngayong umaga, we are called by God's name, made for His glory and formed by His loving hands, emphasizing the purpose to live in a way that honors and reflects the majesty of our Creator. Maraming tao, mga kapatid, nawawalan ng saysay ang buhay kasi ang iniisip natin, tayo ay nabubuhay para kung kani-kanino. Amen? Not even na pwede nating sabihin, tayo nabubuhay para sa pamilya natin. Hindi natin iitsapwera yung pamilya natin, pero ang pinaka-main purpose ng tao ay pag-aaralan natin ngayong umaga kung ano yung purpose mo, ano ba dahilan, bakit ka nabubuhay. Amen? Minsan dadating sa punto tayo ng buhay natin, ewan ko, na dumadating ba sa punto ng buhay nyo, paggising nyo sa umaga, parang merong hindi kayo maintindihan. Ewan ko ba? Itong week na to, nakalimutan ko anong araw, basta itong week na to, meron akong isang araw na parang bigla na lang ako napahinto sa ginagawa ko at naiyak ako. Sabi ko, Lord, hindi ko alam yun ang nangyayari sa akin. Anong meron? Anong nangyayari? And then, dumating yung punto na binuksan ko yung laptop. Habang naghihintay ako ng pasyente, nagpatugtog ako, kumantang muli sa Lord. At doon ko naramdaman yung emptiness na meron ako nung araw na yon, unti-unting napupuno. Sabi ko, meron something na hindi ko nagawa for the Lord nung araw na yun. And minsan may ganun tayo. Ewan ko kung naranasan nyo yun. Siguro bilang, sa testimony ko na yun, bilang isang aral doon sa situation na yun, i-search natin yung ating puso, baka meron tayong hindi nagagawa for the Lord. Yung design natin for the Lord, kung anong dapat natin gawin for the glory of God, hindi natin nagagampanan o hindi natin nagawa nung araw na yon. And napakabuti ng Diyos dahil tinatawag niya tayo sa pagkakataong yun. Binikuha niya, atensyon natin, anak, halika dito. Gusto kong maranasan mo ko ngayong araw na ito. At tuloy po natin yung ating pag-aaral. Gusto ko pong mag-pay attention po kayo doon sa ating pag-aaral ngayon at meron lang tayong konting twist mamaya na gagawin at gusto ko yung participation nyo. And promise, may premyo kayo. Gusto nyo ba yon? Ayan, dun sa likod nyo kukunin yung premyo. Mamili kayo ng laptop doon. And then, tatago na ni James yung laptop niya. Okay, hindi. Meron talagang premyo. Promise. Tama ito sa likod. Okay, this verse reminds us that the divine purpose of God and God's unfathomable glory which defines our own existence. These few words, we discover a source of meaning and purpose of living. Let us go into this verse to better appreciate the immensity or magnitude. Pag sinabi natin immensity, sabihin yung magnitude, yung laki of God's glory and our place within it. Number one, doon sa ating verse, tignan natin yung sinasabi doon, called by His name.
take the praise called by His name. To be called by God's name means to be selected and recognized as His own. Kung sinabi ng Bible, sinabi ng God, you are selected to be His own, ibig sabihin, wala pa tayong ginagawa, pinili ka na ng Diyos. Tinawag ka na ng Diyos. Hindi yung papogian at pagandahan. Diba? Hindi pagandahan ang forma at pabanguhan yan. Kahit hindi ka mabango. Tingnan mo yung katabi mo dyan. Mukha bang hindi mabango yan? Tinawag din yan ng Diyos. Amen? Maniwala ka, tinawag niya ng Diyos kahit hindi mabango yan. Kahit hindi ka pala toothbrush. Ayan. May nagtatakip ng bibig. Mga nakalimot mag-toothbrush ngayong umaga. Hindi yan ang basihan. Amen? Pero hindi naman ibig sabihin na pagpa-attend ka ng church, wag na mag-toothbrush kasi hindi naman yung basihan ni Lord. Hindi. Ibig natin sabihin, tinawag tayo ng Panginoon hindi dahil sa anong ginawa natin at ano pang gagawin natin. Tinawag tayo ng Diyos dahil sa desisyon niya yan. Pag binasa natin mga kapatid, Ephesians chapter 1 verse 4 to 6, nakalagay po dito, For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will, to the praise of His glorious grace, which He has freely given us in the one He loves. Ano ibig sabihin? Sa verse 4 pa lamang, sabi dyan, For He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless in His sight. Ibig sabihin, si Daddy Dan, bago pa lalangin yung mundo, bago pa sabihin ni Lord na, let there be light, sinabi na ni Lord, anong year kayo dati Dan na naging Christian? 2009. So ibig sabihin, bago pa lalangin ni Lord yung mundo, bago pa magsalita si Lord that there be light, nakalista na si Danilo Madrilejo. 2009, tatawagin ko para maging anak ko. Ganon ka-espesyal ang bawat isa sa atin. Kaya huwag kang mainip, huwag kang masyadong magsawang mag-pray sa iyong kapatid, sa iyong magulang, sa iyong mga mahal sa buhay. Dahil may perfect timing ang God sa pagtawag sa kanila. Amen ba? So ano pang sinasabi dito? Tuloy natin yung ating nakalista dyan. Sabi yan, when we are called by His name, it means we are members of His family and kingdom. This calling is both pleasure and honor as it invites us to live under the Creator's grace and guidance. So, ibig palang sabihin ng called by His name is to live under the Creator's grace and guidance. Pag sinabing Creator's grace, anong iniisip natin mga kapatid? Gracia. Ano ba definition ng grace? Naalala nyo? Gracia is undeserved favor. Paano yung undeserved favor? Hindi ka naman parang ganito. Although hindi nangyayari yon, hindi ka masyado nag-aaral, hindi ka masyadong nagre-recite sa school, pero nung graduation, cum laude ka. Parang imposible. Naalala niyo yung mga lately nung bandang pandemic. Yung mga nagsisi-graduate na walang medal, may dala silang sariling medal. Naalala niyo yun? Sa TikTok, sa FB. May bit-bit silang sariling medal at binibigay nila sa nanay nila, sinasabit sa kanila. Marami natutuwa dahil wala silang medal, nagdala sila ng sarili. Pero si God, parang ganun ang ginagawa niya. Hindi, wala kang ginawa, wala tayong masyadong effort, pero may favor na binigay si God, which is eternal life. Sabi ng Bible, nung tayo'y makasalanan pa, God, Jesus died for us. Wala tayong ginawa, pero namatay na ang Diyos para sa atin. And that's undeserved favor, and that's grace.
Pag sinabi naman natin mercy, ang tawag doon, paano yung mercy? Yung tipong, meron ka dapat kababayaran na kasalanan mo. Meron ka dapat kaparusahan, hindi binigay sa'yo. Amen? Pinaghalo yun. Diba? Parang bata na nagkasala ka sa magulang mo, imbis na paluin ka, niregaluhan ka pa. Ano kaya mararamdaman ng bata? Bilang adult, mga kapatid, hindi tayo bata. Na imbis parusahan tayo ng Diyos, niregaluhan pa tayo. Anong response natin sa Diyos? Wala lang. Okay lang, Lord. Thank you, Ganun na lang. Hindi man lang natin inaalam, ano ba talaga yung purpose natin for the Lord? Amen ba? Ano ba yung purpose? Bakit nandito ka sa church? Bakit nandito tayo? Bakit nagsaserve tayo for the Lord? Ano yung purpose? Tuloy po natin yung ating pag-uusap. Number 1 natin yon, called. Tandaan nyo po ito, called by His name. And number 2, created for His glory. Ito yung ating pinaka-gitna, bibigyan ng focus. The text adds, whom I created for my glory. This is where we discover our ultimate purpose. We are formed to glorify God, not our personal aspiration and fulfillment. Tayo'y ginawa ng Diyos, hindi para sa ating sarili. Hindi para isatisfy yung sarili mo. Tuwing hahanap ka sa salamin, nakikita mo yung kagandahan mo, kapugian mo, hindi yan para lang matuwa ka. Amen ba? Sino dyan yung puging-pugi sa sarili parate? Wala. O gandang-ganda sa sarili tuwing haharap sa salamin. Alam mo yung nakikita yan, na puging-pugi ka sa sarili mo at gandang-ganda ka, sa mga post mo sa FB. Pag puro mukha mo yung nandoon, diba? Selfie tayo, selfie. Pag pinost, mukha mo lang nandoon, yung mga kasama mo, wala. Yan ang palatandaan na ikaw ay masyadong gandang-ganda at puging-pugi sa sarili mo. Pero alam mo ba, pinapogit, pinaganda ka ni Lord, hindi for your own satisfaction. Alam mo ba yon? Pinaganda ka, pinapogi ka ni Lord for His glory. Amen? Naniniwala ka doon? Parang ayaw maniwala. Siguro walang maganda sa inyo dyan. Walang naniniwalang pogi siya. Hindi mo ba naiintindihan minsan, Brother Boy, pag nagmaharap ka sa salamin, Lord, thank you. Maraming mabibless sa church sa mukhang to. Nangyiti Sister Cathy, parang ako atay. Ang ganda mo. Parang ganun. Amen ba? I-appreciate nyo yung creation ni Lord. Amen. Especially kayo. Kung hindi mo ma-appreciate yung sarili mo, sino pa mag-appreciate dyan? Di ba? Nanay mo. Pero sabi ni Lord, we are created for His glory. Meron tayong gagawin. Ang sinabi, ang Tagalog ng glory dyan, hindi ka kaluwalhatian. Ang Tagalog ng glory dyan is karangalan. Ibig sabihin, yung bawat isa sa atin, ginawa ng Panginoon para bigyan parangal ang Diyos. And every time na may ginagawa tayo, yun, praise the Lord. Thank you, Ken. Pagpalain ka to Lord. Every breath we take, every action we do, and every word we say should reflect our Creator's glory. So, ibig sabihin, sabi nga ng Bible, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Minsan, hindi maiwasan. O madalas, marami sa atin, yung action natin, the way we think, the way we speak, lahat ng lumalabas sa bibig natin, minsan hindi tayo nagiging maingat. Ang gusto lang natin, madalas,
especially sa pagsasalita, mailabas yung nasa loob natin. Lalo kung ikaw ay may masamang sama ng loob, gusto mo lang ilabas yung sama ng loob mo. Walang problema doon, ilabas mo yung sama ng loob mo. Pero after that, magkaroon tayo ng reflection kay God. Yung inilabas ba natin yung lahat ng nararamdaman natin? Nagbigay ba tayo ng parangal sa Diyos? Naparangalan ba natin ng Diyos dun sa lahat ng sinabi natin? Masarap sa pakiramdam, di ba? Lumuwag yung pakiramdam mo, nasabi mo yung lahat. Okay lang yun. Nasabi mo na eh. Huwag mong i-condemn yung sarili mo. Ang Diyos ay mapagpatawad. And even you, bawat isa sa atin, sa lahat ng nasabi natin, lahat na lumabas sa bibig natin na hindi maganda. Hindi man yan nagbigay glory si God, nangyari na yan. Ask God for forgiveness. Ngayon, i-recall nyo yung mga bagay na yon. Hingin natin yung kapatawaran ng Diyos. And from this day on, pangako natin sa Diyos, lahat ng gagawin natin, ating iisipin, ating salitang lalabas sa bibig, ang ating reaction o action, dapat magbigay parangal sa Diyos. Amen? So pagka ganun yung isip natin, masyado tayo magiging careful, maingat dun sa paggawa ng mga bagay-bagay. Amen ba? And isang halimbawa yon ng pagsasabi na tayo ay tinawag ng Diyos for His glory. And you know, mga kapatid, ito po ay pangako sa Israelites dun sa book na ito, sa Isaiah. Sa mga Israelita po ito. Pero ginawa ni Paul sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 6, yung kaninang binasa natin. Pinasa rin niya doon sa mga hentil na mga maniniwala at tatanggap kay Christ bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang tao, apart from God, without Jesus, hindi po natin kayang gumawa para mabigyan parangal ang Diyos. Dahil ang tendency ng tao, yung ating human nature na tinatawag, ay magkasala. Ang tendency natin ay gumawa, magsalita, gumawa, mag-isip ng against o hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Yun ang tao. Amen ba? So, ano minsan ang tumatakbo sa isip natin? Madalas ba yan ay nagbibigay parangal sa Diyos? Kung hindi tayo magbabasa ng Bible, hindi tayo magpe-pray, hindi tayo mag-spend time with God, ano tatakbo sa isip natin? Mahihirapan tayong bigyan ng parangal ang Diyos sa isip. Kristiyano na tayo, bihira na yung sa actions, di ba? Bantay na natin madalas yung salita natin, pero yung sa isip natin, minsan may masasabi natin sa sarili natin, wala naman nakakaalam ng iniisip ko. Di ba? Kahit itong katabi ko, hindi niya alam. Pero may isang Diyos na nakakaalam kung ano nasa isip ng bawat isa sa atin. And para mabantayan natin yung pag-iisip natin, para magbigay parangalan sa Diyos, even yung ating isip, kailangan natin puspusin yung ating isip, punuin ng Word of God. Amen? Gaano katagal in-spend mo time sa TikTok? Gaano katagal in-spend mo time para mag-browse sa FB? Sa Messenger? Gaano katagal nandiyan sa Netflix, sa YouTube? Mag-games? Pag magbabasa ka ng Bible, inaantok ka. Pero pag nag-games ka, walang antok-antok sa'yo. Amen? Nagkakandaluha-luha na yung mata mo, hindi ka pa rin tumitigil. Pasmado na. So, wala pa rin. Nakailan charge sa yung cellphone mo.
Hanggang sinaksak mo na, hanggang tuloy-tuloy ka pa rin. Pero kay Lord, sa Word of God, hanggang ilang oras ka lang bibigay mo sa Lord? Ilang oras ka lang ba nandito sa church? 2 hours? O isang movie lang yan sa Netflix? Pag sinabi mo, madalas movie marathon tayo, pamula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy yung panunod mo, di ba? Pero alive na alive ka, pati yung, pati yung dialogue ng bida, alam na alam mo. Pero pag kay Lord, ano yung point number 1 natin? Ano nga ba yun? Ano yun? Ano yun? Again, mga kapatid, tandaan nyo number 1, tandaan nyo number 2, and number 3 mamaya. Meron tayong gagawin mamaya. At iba sa inyo matutuwa siguro. Baka pagka medyo makapalang bulsa mo, hindi ka masyadong matutuwa. Amen? Pag mayaman ka, hindi ka masyadong matutuwa. Pero tuloy natin. Created for His glory. This is not a hard order, but rather a liberating reality. Living for God's glory means aligning ourselves with the very reason we exist. Ibig sabihin, kung gusto mong magbigay glory kay Lord, naka-align dapat yung will ni Lord yung kalooban ni Lord sa iyo, sa gusto niyang mangyari sa iyo, dun sa mga plano mo. Kung nagpaplano ka na hindi naka-align para sa kalooban ng Lord, ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay for His glory. Remember yung rich fool na umani ng marami? Anong sabi niya doon? O papakiba ko yung aking barn na maliit, papalakihan ko yan, and then i-stack ko doon. Ang gagawin ko na lang, kakain, iinom, at magpapakasaya. Wala namang masama doon, EJ, di ba? Magpakasaya ka. Okay lang yun. Kumain ka, wala din namang masama doon. Di ba? Uminom ka, walang masama doon. Lalo tubig lang naman iniinom mo. Binanggit ni Lord yon. Bakit? Doon sa 3 plano ng rich fool, tinawag siyang mayamang hangal, wala ni isa doon sa plano niya ang naka-align sa kalooban ng Diyos. Marami tayong plano sa buhay, sa pamilya, individually. Yung mga young professionals, ang daming plano. Tatrabaho ako sa ganito, and then pagbubutihin ko, pag na-promote ako, lilipat ako ng trabaho, mag-abroad ako, at ako ay sa sweldo ng napakalaki. Anong gagawin mo ngayon? O kung may sweldo kang malaki, anong gagawin mo? Papakayaman. Bibilin mo lahat ng gusto mo. O tapos, and then, saka ako magsaserve kay Lord. Paano kung di ka yumaman? Paano hindi ka umasenso? Hindi ka na magsaserve sa Diyos? Paano along the way, yung plano mo sa buhay mo ang nasusunod, kinuha ka ni Lord? Paano na lang? Sino? Madadala mo ba yan lahat? May ibang religion kasi, mga kapatid, na yung mga material na bagay daw ay madadala sa kabilang buhay. Paano? Pag namatay ka, yung pera mo sunugin, masasama doon sa kabilang buhay. Lahat ng susunugin, masasama sa ibang relihiyon. Ganun ang kanyang paniniwala. Pero naka-witness akong ganyan, hindi naman totoong pera yung sinusunog nila. Yung kotse, drawing lang. Paano makakarating yung kotse doon? Drawing lang din yung sasakyan niya doon. Amen. Bahay, drawing lang. Ewan ko yung katulong. Kasama ba sinusunog doon yung katulong niya? Wala eh. Puro drawing lang eh. Ano mangyayari doon? Di ba? Walang sino man ang pwede magdala sa kabilang buhay nung lahat ng meron tayo dito. Pero kung naka-align yung plano natin sa Diyos, alam nyo mga kapatid, hindi natin in-expect, unti-unti, nag-store up tayo ng treasures in heaven. Amen? Sabi ng Matthew, naguhulog ka na dun sa Diyos.
Hindi mo alam, walang nagsasabi kung gaano, anong value nung treasures na yun sa heaven, sinasabi ng Bible. Amen ba? Pero to the point na meron kang treasure sa heaven, malaking value yun. Diba? Kung ang pera dito pinakamalaki euro, mas malaki sa euro. Baterya. Ayan. Parang nag-invest ka sa isang bangko o naghulog ka sa isang bangko. So kung European bank yan, dapat euro yung i-invest mo o yung ihuhulog mo doon. O kung sa US yan, dollars yan. O ngayon, anong monetary ang meron sa heaven? Kung matataas ang ating pera dito, lalong mas mataas ang pera ni Lord doon. Amen ba? Alam niyo ba, mas high-tech si Lord sa atin? Naniniwala ba kayo doon? Ngayon, ang tawag dito, sample sa technology natin, pag pumalakpak ka, minsan bubukas ng ilaw, di ba? Alexa, aircon please. Bubukas yung aircon. Minsan bumabiyahe ka pa lang sa cellphone mo na bubuksan mo na yung aircon. Alam mo ba kay Lord, luma na yon? Sa beginning pa lang, Genesis chapter 1, anong sabi ni Lord? Let there be light. Voice command, meron na si Lord. Genesis pa lang. Hindi ka pa pinapanganak. Yung mga ninuno natin, wala pa. Si Satanas pa lang nandito sa lupa. May voice command na si Lord. Na-imagine nyo ba yun? Ano pa kayang technology, meron si Lord ngayon? Ang tagal na nun eh. Ano pa meron? Alam nyo yung technology ni Lord, hindi po nag-i-improve. Bakit? Kasi kung ano yung meron siya noon, hanggang ngayon meron pa rin. Dahil wala na siyang i-improve. Dahil sobrang high-tech na ni Lord noon pa man. Amen ba? Yung technology na ikinakabit sa ibang bansa, parang chip dito sa katawan, mo-monitor yung BP mo, mo-monitor yung blood sugar mo, naka-monitor lahat ng buong katawan mo. Yung nangyayari sa iyo, and then pagka tumaas ang BP mo, mag-send ng message mismo yung naka-embed na chip doon sa doktor mo. Tatawagan ka ng doktor, anong ginagawa mo? Bakit tumataas BP mo? Anong ginagawa mo? Anong kinakain mo? Ba't ang taas ang sugar mo? Ganun yung technology natin meron. And alam nyo ba si Lord, more than that ang technology na meron? Yung iniisip nga ng tao, wala pang na-invento ang tao para malaman yung iniisip ng katabi mo. Si Lord, alam na niya. Sabi ng Bible, before the word is in your mouth, the Lord knew it. May na-invento na ba yung taong ganon? Mag-text ka pa lang, alam na. May message mo pa lang siya, sagot niya sa'yo, okay. Wala pa. Si Lord, high-tech na. Kaya kung i-align mo yung kalooban ni Lord sa kalooban mo, yung kalooban mo sa kalooban pala ni Lord, hindi ka magsisisi, kapatid. Dahil meron gagawin si Lord sa iyo na hindi mo inaasahan. Amen? Naniniwala ka ba doon? Amen. Praise the Lord. Ano pa? Meron. Sabi dito sa verse 3, number 3 natin. Number 1, kanina called by His name, created for His glory. And number 3, formed and made by God. Formed and made by God. The passage says, whom I formed and made. We are not natural accident. We are God's intentional creations. He created us with care, weaving us together in our mother's wombs and breathing life into us. Each of us is a masterpiece created by the master artist. Then when we acknowledge that we are formed and made by God, we realize that our value and worth originate from Him. Yung value ng isang tao nanggaling sa Diyos. Hindi yan galing sa achievement na meron ka. Amen? Ang tao, binavalue ka ng tao based dun sa itsura mo,
based kung paano ka manamit at higit sa lahat, based doon sa kapal ng bulsa mo at sa achievements mo. Amen ba? Maganda ang trato sa'yo ng tao pagka mayaman ka. Maganda ang trato ng tao sa'yo pagka kaya mong bigay yung pangangailangan nila. Pero kung hindi mo na kayang ibigay yung pangangailangan nila at wala ka nang maitulong sa kanila, itsapwera ka na. Kaya nga sinasabi ng ibang tao, pagka ikaw isang tao daw yumaman, dumadami ang kamag-anak. Tama ba? Ang dadaming na nagpa-friend request sa'yo dahil maganda ang katayaw mo sa buhay. Pero ang Diyos, hindi yun ang basihan. Hindi yun ang basihan ng Diyos. Ano pa, mga kapatid? Sabi sa Psalm 139 verse 13, sabi diyan, for you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. So kung pagpapatuloy natin, dyan yung paboritong verse ng ibang parati nating nababasa. Saglit lang po. 139. Sa verse 14, sabi diyan, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Yung sumulat ng Psalm, sinabi niya, pinapasalamatan kita, Diyos, dahil ako. Ano bang sinabi sa Tagalog ng fearful? Nakakatakot? Di ba yun? Fearfully and wonderfully made. Kasi minsan, nawawala yung wonderfully, di ba? Pag binabasa natin yan, for I am fearfully made. Pero hindi. Fearfully and wonderfully made ka ang bawat isa sa atin, mga kapatid. So, ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Tuloy po natin. When we acknowledge that we are formed and made by God, we realize that our value is worth originate from Him. This fact should inspire wonder and thankfulness. Pag naalala natin na ang Diyos na gumawa sa atin ang nagbigay ng value and worth sa iyo, ibig sabihin dapat marunong tayong magpasalamat sa Diyos. Amen? Parang yung halimbawa natin noon, yung 100, kahit tatapakan mo yan, kapatid, ang value niyan, 100 pa rin. Ilublob mo sa putik yan, 100 pa rin yan. Lamukusin mo at ipamunas mo sa dumi, 100 pa rin yan. Na kahit na ano ang nangyari sa buhay mo, na kahit na ano ang pinagdadaanan mo, nagkasala ka, bumagsak ka ulit, tumayo, bumagsak ulit, ang value mo kay God ay hindi nagbabago. Amen? Ang tao, pag marami kang may kasalanan o gumawa ka ng kasalanan, ang tao, ang tingin sa'yo, bumababa. Diba? Bumababa ka dahil sa trabaho na nakikita nila. Nung araw, pagka ang isang babae umaalis sa gabi, nagtatrabaho, ang tawag sa'yo nung araw niyan, nung kabataan namin, kalapating mababa ang lipad. Kasi wala namang night shift noon. Walang call center noon. Ngayon, huwag kang judgmental. Pag yung babae naka-makeup, umaalis tuwing gabi, huwag yan. Huwag kang magiging judgmental, brother boy. Hindi yan kalapating mababa ang lipad. Call center agent yan. Amen? Pero noon, hanggang ngayon, yung trabaho mo, ginagawa mo, bumababa ang tingin sa'yo ng tao base sa trabaho mo at kung anong ginagawa mo. Pero ang Diyos, kapatid, kahit na basura ang tingin mo sa sarili mo na, basura ang tingin sa'yo ng mga tao, narito ka ngayon bilang tinawag kang anak ng Diyos dahil yung value mo sa Diyos hindi nagbabago. Amen? Ikaw pa rin yung tao na hinandugan niya ng kanyang anak para hindi ka mamatay
sa impyerno kasama ng demonyo, ikaw pa rin yun. Imagine niyo mga kapatid, yung anak nyo, yung may mga anak, yung anak nyo, willing mong ibigay dun sa isang tao para yung anak mo ang mamatay, para siya ang mabuhay. Gaano ka-importante yung tao na yon sa'yo? Meron ba? Sa isang magulang, meron pa bang mas importante sa anak mo? Yung mga magugulang dito. Magulang. Meron pa ba, Sister Juliet, meron pa bang mas importante sa anak mo? Na kaya mong ibigay yung anak mo para mamatay sa kanya? Aside from God. Meron? Wala eh. Pero ang Diyos nakakita ng isang importante na tao para ibigay yung anak niya. At yun ay ikaw. Ganun ka-importante sa Diyos. Pagkatapos kanyang lalangin at isa-isang iduktong yung buto mo doon sa loob ng tiyan ng nanay mo, sabi niya, hindi mo kayang iligtas yung sarili mo. Ito yung anak ko. Alam niyo mga kapatid, isang napakahirap. Pag naging, yung mga binatang dalaga dito, pag naging magulang kayo, isang napakahirap na pagkakataon. Pag yung anak nyo, nakita nyo may sakit. Masasabi nyo sa inyong sarili, dapat ako na lang yung may sakit, hindi na yung anak ko. Ganon, magsakripisyo ang magulang. Pero yung ibigay mo yung anak mo mismo, sobrang sakripisyo yun. Tapos ito tayong tao, hindi tayo marunong magpasalamat sa Diyos. Linggo na lang, hinihingi sa atin ng Diyos na 2 oras na lang, hindi mo pa maibigay. Ngayon, every Monday hanggang Saturday, hingi ka ng hingi sa Diyos. Pag hindi ka tinugon ng Diyos, sasama pa ang loob mo. Ba't ba nauwi tayo dito, Annalyn? Sermon na to eh. Kailangan. Kaya mo bang ibigay lahat sa iyo for the Lord? Ang Diyos, hindi namili. Hindi siya namimili kung sino ang pwedeng niyang bigay o sino ang tatamaan ng grasya ng Panginoon. Nung namatay ang anak niya, sinabi, lahat ng naniwala sa iyo, sakop ng grasya ko. Mayaman ka man, mahirap ka man, ano man ang katayuan mo sa buhay. Makasalanan ka man. Makulit ka man. Masama man ang pag-uugali mo. Sakop ka ng grasya ng Diyos. Marami sa atin nasa process ng pagbabago, nasa process ng pagiging perfect ni Lord. Hindi natin ma-achieve yung perfection dito sa lupa. Pero sa langit, mangyayari na. Huwag kang makondem kung hindi ka umaabot madalas. Hindi mo parangalan ng Panginoon. At least alam mo, hindi naman importante, at least alam mo, na tayo ngayon, tayo pala ay kinreate ng God upang parangalan siya. That every time na meron tayong sasabihin, meron tayong gagawin, dapat ang purpose niyan, parangalan ng Diyos. Amen ba? Tuloy po natin. In conclusion, again, yung tatlo po, called by His name, created for His glory, formed and made by God. Conclusion po, how, therefore, can we live for God's glory? It starts with acknowledging His presence in our lives and submitting to His will. Kung i-acknowledge natin si Lord, yung presence ng God sa buhay natin, alam natin na every time magdidesisyon tayo, si Lord nasa tabi natin. Amen ba? And sinasabi dito, submit natin lahat ng desisyon natin kay Lord.
Amen? Noon, exage masyado eh. Diba? Pag pupunta doon sa closet, sa aparador niya, Lord, anong gusto kong kulay ng suot ko? Ganun eh, di ba? Yung mga Kristiyano noon, Lord, anong sapatos ang gusto mong suotin ko? Iisa lang naman sapatos mo, anak eh. Mag-iisa. Magtatanong ka pa. Eh, yung damit mo, puro puti lang. Anong kulay ba gusto mo? Ibig lang natin sabihin, kung doon sa maliliit na bagay, tinatanong mo si Lord, bakit doon sa malaking desisyon mo sa buhay, hindi mo tinatanong si Lord? Lord, siya na ba yung gusto mong mapangasawa ko? Hindi ka nagtatanong eh. Lord, ang pogi eh. Pwede na to. Di ba? Lord, ang ganda niya. Bagay na bagay kami. Hindi mo na tinanong si Lord. Pero yung damit mo susuotin, tinatanong mo siya. Pwede ba tanongin mo muna si Lord kung yan ba talaga ang gusto niya para sa'yo? Amen ba? Amen. Ano pa? It entails daily desire to know Him more through prayer, scripture or scripture reading, and worship. Kung gusto nating makasubmit o maka-align talaga yung tayo sa kalooban ni Lord, again, spend more time in prayer, scripture reading, and worship. Alam nyo ba yung buhay natin mismo, yang meron tayo, kanta natin kanina, worship His majesty. Alam nyo ba, the way you live sa buhay natin dito sa mundo, kung yan ay naka-align sa Panginoon yung buhay natin, hindi mo kailangan kantahin parati, worship His majesty. Yung buhay mo pa lang, nag-worship na kay Lord. Amen. Kasi nakikita pa lang nung kapitbahay mo yung buhay mo, para na siya nagbabasa ng Bible. Amen ba? Tama ba yun? Parang pamilya din yan eh. Pag nakita ng ibang tao yung ugali mo, yung ginagawa mo, kaya ganyan yan. Pamilya Madrilejo yan. Nakangiti. Yung iba, ganun ba ang pagkakakilala sa atin? O yung iba ang dating kaya pala ganyan yan eh. Pamilya Ray yan. Bakit? Anong pagkakaiba nun? Yung isa may papuri ang dating. Yung isa pagkainis. Sorry doon sa sample, Brother Boyet. Hindi ko sinasabing kakakainis. So, ibig lang natin sabihin, yung buhay natin mismo, yan yung nagre-reflect kung ano ang meron tayong relasyon sa Diyos. Parang ganito, sa clinic, dadating ang pasyente, ay doc, sabi niya, pamilya kasi kami sirain ang ngipin. Ganon. Oo, sabi niya, lahat ng pamilya namin sira ang ngipin. Marupok siguro yung ngipin namin. Sabi ko, hindi sa ganoon. Kasi since pamilya kayo, iisa kinakain nyo. Since pamilya kayo, pag kumain ng chocolate isa, kain lahat ng chocolates. Since pamilya kayo, hindi mag-toothbrush yung isa, lahat hindi nagtutoothbrush. So hindi yan mana-mana. Yung pagkasira ng ngipin ay hindi mana-mana, kundi depende yan sa habit mo. Kung habit ng pamilya mo kumain ng matamis, okay, good. Pero kung habit mo pa rin, ang wag mag-toothbrush, and that's bad. Amen ba? Yung anak kong bunso, pagka nagbigay yung pasyente ko ng chocolates na isang balot, wag kang malilingat. Pagdating ko dun sa bahay, puro balat na lang yun. Ubus na agad. Kaya nga sabi namin yung bunso, low carb diet, high sugar ang diet. Low carb and high sugar. Ang condition ko lang naman sa kanya, ganito. Pwede mong ubusin lahat ng chocolates dyan sa ref. Basta't mag-toothbrush ka lang. Kaya pag umanga sila sa clinic, alam ko na, hindi ka na naman nag-toothbrush. So, ibig sabihin, yung habit mo sa family mo, nagre-reflect kung ano meron sa family mo. Ngayon, pagiging Kristiyano mo, kung anong habit mo, identify ka na ikaw ay Kristiyano, ibig sabihin, nire-represent natin ng Diyos. Kung masama ang tingin ng tao sa atin, ibig sabihin, masama na rin ang Diyos sa tingin nila. Bakit pa ako atin dyan? Ako nakatambay lang dito, siya hindi panayan church, pareho lang naman kami ugali. Anong pagkakaiba namin? Di ba? Bakit pa ako atin dyan?
Siya umagang-umaga din, nagmumura, ako din naman eh. Pero pag sa church, praise the Lord. Hallelujah. Pagdating sa bahay, panay na puto kutsinta. Mga walang. Ayun. Hindi pwedeng ganon. Magre-reflect kung ano ka sa nakikita ng mga tao sa iyo. And then, tuloy natin. It demands us to use our strength and talent not for self-promotion, but to advance His kingdom. Again, yung will ni Lord naka-align sa iyo, pag may talent ka, gagamitin mo yan, hindi para sumikat ka. Gagamitin mo yung talent mo sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagtugtog, for the glory of God. Amen ba? Gamitin mo yan for the glory of God. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. And when we live in this way, we become shining example of His light in the world that solely needs hope. May our lives reflect God's glory in all we do, bringing honor to His name as we leave this place today, itong church. Let us keep this truth in our hearts and pursue our calling with zeal and faith. So meron tayong natutunan ngayong umagang ito. Sino ang nakaka-memorize nung ating tatlong pinag-aralan? Number one. Sige, gusto ko isang volunteer. Para may premyo naman kayo. Isang volunteer dyan. Ano yung number one? Wala, parang wala. Ha? Ano yung number two? Alam nyo, mas malaki yung premyo pagka na-memorize nyo yung conclusion natin. Kay Annalyn kayo pupunta. Asan yung conclusion? Excuse me. Okay, number one. Ayun, si Ishi. Ano yung number one, Ishi? Called by His name. Ayan si Ishi, number one. Number two. Ayun, may pumapalakpak na doon. Number two. Oh, sino-sino dyan? Number two. Created for His glory. Palakpakan natin. Ano ka pangalan mo, kapatid? Ha? Genesia. Ingenesia. Genesia. O, number 2 yun. Number 3. O, number 3. Sino dyan? Ayaw nyo maniwala, may premyo kayo, ha? Number 3. Wala. Ano to eh? Disqualified yung mga nasa likod. Ayun. Formed and made by God. Palakpakan natin. Alam ni kapatid, Jomel. Okay, praise the Lord. At yung final natin, yung conclusion, wala? Hindi, yung verse na lang, yung verse. Sino ka-memorize tong verse natin? Wala din. Alam nyo, sa Las Piñas, nung last week, may nanalo ng 500 pesos dahil sa memory verse. Okay, number 1, memory verse. Wala atay talaga. Okay, sige. Yung mga, natandaan nyo ba yan sa likod? Mamaya na lang dun yung prize nila. Yung mga nagsabi ng ating mga, yung tatlong points natin ngayong umaga. Amen ba? Sige. Tayo'y manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Ama namin sa langit, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na binigay niyo sa amin, Panginoon Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy na ang aming mga plano